Ang sabi nga, pag ikaw ay binalitan ng mahal na Panginoon ng puso, anong sinasabi? Hindi na ikaw ang dating ikaw. Ikaw na ang bagong ikaw. Totoong binago. Wala yung parang meron kang, mahina ako dyan, baka pwede kong balikan. Hindi na natin pwedeng balikan yun. No turning back. Parang pag binigyan kayo ng, pag kayo'y binigyan ng mga pagpapala, pagpalagay natin sa opisina, huwag ka lang mag-absent. Doble-doble sweldo mo. Huwag ka uwi. Marami kang incentives. Alam nyo, I for sure, yung tao nyo, kahit di na muwi, kahit di na makita yung pamilya niya, basta makuha lang niya lahat yung mga benepisyo. Ganun siya kasi, ganun ang tao ngayon. Hanggat, pati nga yung sabihin mo, dito sa lupang to, may ginto. At bibigyan lang kita ng kutsarita para hukaya, pero sigurado may ginto. Ay, maghuhukay yan. Kasi yun ang gusto nila, to gain. Pero yung kanilang gusto, yung nahahawakan. Ang gusto nila yung kayamanan. Ang gusto nila yung karangalan. Yung gusto nila yung sila yung makilala. Mga minamahal, ang mahal na Panginoon, hindi ganyan ang tingin sa atin. Ang tingin ng mahal na Panginoon sa atin, kakaiba. Iba ang tinitignan ng mahal na Panginoon sa akin, yung katapatan nyo bilang mga anak ng mahal na Panginoon. Na totoong nagmamahal. Alam nyo, ang sarap manalangin. Ang sarap magpuri. Ang kinakausap mo, pinakamamahal na Panginoon, pag ikaw ay nagpupuri, galing sa iyong puso. Nakikita mo ang presensya ng mahal na Panginoon. Nararamdaman mo ang kabutihan. Para ba kahit anong bigat ng iyong problema, pag ikaw ay nagpupuri, nananalangin, nagbabasa ng banal na kasulatan, inaalala mo mga kabutihan ng mahal na Panginoon. Gumagaan lahat. Hindi ko po, gusto kong buksan ang puso ng bawat isa. Kayo nakakaalam kung ano nasa sa puso niyo. Ito ba'y binago o pinatsihan lamang? Kayo po nakakaalam kung ang pusong ito ay talagang sadyang ibinigay niyo sa mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, ibigay mo sa akin ang iyong puso. At bibigyan ko to ng pagbabago. Sabi nga sa John 15:5, para tayong hinambing ng mahal na Panginoon sa isang puno na tayo ang mga sanga. Hindi tayo magbubunga kung hihiwalay tayo sa puno. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, huwag kayong aalis sa presensya ko. Huwag kayong lalabas sa kabutihan ko. Dahil walang kaganapan ang mangyayari sa inyo. Di ba nga sabi nga, ang langit ay hindi magiging langit kung wala ang presensya ng mahal na Panginoon. Tayo hindi magiging makatagumpay na Kristiyano kung wala ang presensya ng mahal na Panginoon. Kaya tayo palaging mananagumpay dahil ang presensya ng mahal na Panginoon ay nabubuhay sa bawat isa sa atin. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Ang iniisip ng mahal na Panginoon, ang bawat araw ay mahalaga. Hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam kung ano magaganap mamaya. Tandaan natin na nangyari noong year 2020. Lahat ng tao, lahat sila nagulantang. Pero before that, before magkaroon ng COVID, lahat ng mayaman is walang problema. Lahat ng negosyo, walang problema. Pero nung nagkaroon ng COVID, isang lipat ng araw lang, lahat ng bagay nagkagulo. Nawala ng hanap buhay, nawala ng negosyo, nawala ang mayayamang. Lahat nagpantay-pantay. Yung mayaman nakapila sa ayuda. Pinantay-pantay ng mahal na Panginoon. Yan ang pinapalasap ng mahal na Panginoon unti-unti sa atin. Para makita na natin ang kalagahan ng pagtawag ng mahal na Panginoon. Meron pong sinasabi, nakikita po natin sa mga balita, nandyan din po yung mga balita ng gera. Hindi basta mga gera ang pinag-uusapan. Malalaking mga bansa na nagkakaroon sila ng gera-gera sa kanila-kanila. At ang ilay nagkakampi-kampihan na. Anong susunod dito? Kayo ba'y handa humarap sa isang digmaan? Kayo ba'y handa na sabihin natin, yung buhay na marangya, ganun pa rin? Kung hindi nyo alam ang nasa puso nyo, baka malamang sabihin nyo, hindi kami handa. Pero kung alam nyo sa inyong mga puso, ang mahal na Panginoon ay nandyan, kayo ay panatag.
Kaya tinatanong ko po sa inyo, sa ating muling pinagpag-uusap na ganito, ano ang nasa inyong puso? Puso ba na mayroong pakikipag-ugnay sa mahal na Panginoon? Puso ba na may pagmamahal sa kapwa? Dalawa lang nga, sabi nga, dalawang pinakamahalagang kautusan. Sabi nga, mahalin mo ang Diyos higit sa lahat. Pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa na tulad ng pagmamahal mo sa iyo. Sinabi ng mahal na Panginoon to. Ang sabi nga, di ba, love your enemies as you love yourself. Ang tanong ko po, ikaw ba sa sarili mo? Pag ikaw may ginawang masama, namumuhi ka ba sa sarili mo? Kung ikaw ba may inisip na masama, nagagalit ka ba sa sarili mo? Di ba inuunawa mo ang sarili mo? Dahil ikaw yan. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, love your enemies as you love yourself. Yun ang gusto ng mahal na Panginoon. Sabi nga ng mahal na Panginoon dito, ibigay mo sa akin ang iyong puso para ito'y pagyamanin, para ito'y patatagin, para ito'y maging makapangyarihan. Mga minamahal at mga bagay na to. Sabi nga dito, sa Proverbs na lang po tayo, sa 4:23. Ang sabi po dito, keep your heart with all vigilance, for all it flows the spring of life. Sa Tagalog po, sa Proverbs 4:23. Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 23. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat dinadaluyan ng buhay. Amen. Amen. Kaya nga sinasabi po, dating pag-aaral, yung kasiguruhan ng pag-iingat at ang magiging pantas. Kung sisiyasatin mo ang iyong puso. Kaya sabi nga, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap. Ingatan mo yan dahil ayaw mo mawala yan sa relasyon mo sa mahal na Panginoon. Ayaw mo yan mawala sa iyong sarili. Mga minamahal, ang tanong ko, nauunawaan niyo ba po ako? Pag sinabing, ingatan mo ang aking puso, mahal na Panginoon, ito'y pagsusumamo. If we fall short sa glory ng mahal na Panginoon, baka tumatangis lang tayo sa mahal na Panginoon pag meron tayong pangangailangan. Baka tumatangis lang tayo pag lubog tayo sa utang. Kailangan natin magbayad ng utang. Gusto natin pumasa sa exam. Gusto natin pumasa sa mga board exam. Gusto natin makabili ng ganito. May mga deadline tayo. Everything that we are fall short, doon lang tayo humingi sa mahal na Panginoon ng pagtangis para maintindihan tayo. Binubuksan natin, mahal na Panginoon, pumasok ka muli sa aking puso. Ang mahal na Panginoon hindi umaalis sa inyong puso. Kayo lang ang umaalis ay kahugnayan sa mahal na Panginoon. Our God will never leave us. Minsan, pag sinabi mo, mahal na Panginoon, parang hindi mo na yata ako narinig, parang iniwanan mo ko. Ang tanong ko, saan pupunta ang mahal na Panginoon? God is everywhere. Siya ay Espiritu. Kahit saan. He filled every spaces. Kaya dito, nandiyan ang presensya ng mahal na Panginoon. Sa mga walang tao, nandoon ang presensya ng mahal na Panginoon. Hindi tayo iniiwanan ng mahal na Panginoon. Tayong tao lamang ang hindi kumikilala sa presensya ng mahal na Panginoon. Pagpalagay natin, ako ang inyong ama, kayo ang aking anak. Hindi niyo ako kikilalaning ama kung daan lang kayo ng daan dyan. Na hindi niyo ako nakikitang naririto. Sasabihin niyo, wala ang tatay ko. Wala ang presensya ko dahil hindi mo ako binibigyan ng pansin. Pero naririto ako bilang ama mo sa aking anak. Ganon din ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag natin tanggalin sa mahal na Panginoon ang kanyang pangangalaga sa atin. Ang mahal na Panginoon sadyang ibinigay na ang kanyang buhay. Imagine ang ating pinakamamahal na Panginoon. He cannot, sana hindi na nga niya iniwanan niyang kaharian eh. Pero bakit nung unang salita ng mahal na Panginoon, repent, for the kingdom of God is at hand. Yung kagad ng kanyang sinalita, bakit? Gusto niya lahat ulit tayo akuin, ibalik sa kanyang kaharian. Dahil doon tayo talaga ginilika ng mahal na Panginoon, sa kanyang kaharian. Sinisinop tayo lahat ng mahal na Panginoon. Kaya humahanap ang mahal na Panginoon kung sino pagtitiwalaan ng kanyang puso upang mangaral ng buong katotohanan. Kaya tayo'y pinagpala dahil umabot sa atin katayuan ang buong katotohanan
Nakikita na natin ngayon anong totoong paglakad sa mahal na Panginoon. Paano natin bibigyan ng papuri, pagluwalhati ang mahal na Panginoon. Hindi na natin nga minsan naisip na ang haba na pala ng oras. Pag kanina tirik ang araw, ngayon wala ng araw, pero narito pa kami. Mga minamahal, sabi nga, pag ikaw ay nakikinig sa salita ng mahal na Panginoon at nadadam mo ang presensya ng mahal na Panginoon, wala kayong kalugihan. Kayo'y buong-buong pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rin dito sa ating Salmo, Psalms 51:10, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa aking loob. Trust in the Lord with all thy heart and do not lean on understanding. Sabi nga, pinagtitibay tayo ng mahal na Panginoon upang tayo ay palaging umasa at hanapin natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Huling talata. Anong sabi sa Matthew? Pakibasa na lang po. Matthew 5:8. Dito nyo po tignan maigi kung ano po talaga ang ating kinakalagyan sa mahal na Panginoon. Dito po sa Aklat ni Mateo, Kapitulo 5, ang versikulo po ay 8. Mapapalad ang may mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Naunawaan po natin yun. Naunawaan po natin. Blessed are the poor in Blessed are the... Ayun. Mapalad ang may malinis na puso. Hallelujah. 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 Sa tingin po natin, mga minamahal, nasaan saan tayo tinawag na maging mapalad? Tayo tinawag na naging mapalad dahil meron tayong malinis na puso. Pag wala tayong malinis na puso, paano na tayo? Ano na po ang ating mangyayari sa ating buhay, mga minamahal? Sabi nga, blessed are the poor in heart, for they can see God. Kung wala tayong malinis na puso, sino ang ating makikita? Sino ang sino ang ating aasahan? Mukhang wala. We pray, O Lord God, na ang ating mga mahal, mga kapatiran, mga minamahal, ay maging sigurado sa kanilang pag-iingat, sa kanilang kaligtasan, at sa kanilang maging matilino sila sa kanilang mga puso, pag-ingatan nila. Merong isang awitin, ang sabi rito, yung dalisay na puso. At merong isang awitin din sa English, sabi, kung hindi mo makita ang kamay ng mahal na Panginoon, at hindi mo makita ang kanyang plano, pagtiwalaan mo ang kanyang puso. Kung hindi natin nakikita, mga minamahal, ang plano ng mahal na Panginoon sa atin. At kung hindi natin makita ang kamay na kanyang inilalaan para sa atin, pagtiwalaan lang natin ang puso ng mahal na Panginoon na talaga nagmamahal sa atin. Ipanalangin natin ang bawat isa sa atin na patuloy tayo magkaroon ng isang dalisay na puso. Awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah.